Update tayo mga idol, napakarami ngayon ang lumalabas po sa social media patungkol po kay Tatay Digong. No? Marami po ngayon ang nagpaabot sa atin patungkol po dito. Si Tatay Digong daw ay makakalaya na. Ano kaya ito, no? Subukan natin si kaibigan. No? Itanong natin kasi nandito naman si kaibigan. Sa lahat ng mga nag-request, no, kung totoo bang nandyan na si Tatay Digong sa Davao, kasi maraming lumalabas. Alam po yung mga idol, hindi po tayo agad-agad maniniwala kung mga vlogger lang, no, ang nagpapaabot nito, lalo na pag hindi po mga malalaking network tulad po ng ABS-CBN, GMA at saka iba pong mga network na mga totoong nagpapaabot. Kasi dodumugin talaga yan, pagpistahan talaga yan kapag totoo yan. Kung mga vlogger lang na gumagawa ng content para lang makapag-views ka na, wag po kayo agad maniniwala o magtitiwala. Kaya kaibigan, salamat po, nandito ka. Mayroon ka bang impormasyon ngayon, kasi grabe ang lumalabas sa social media patungkol po kay Tatay Digong. Si Tatay Digong daw ay makakalaya na at nakauwi na daw sa Davao. Ano po ba ito? Ay mga idol, hindi po kayo agad-agad daw maniniwala, ha? Kasi grabe po ngayon ang mga content creator sa social media para lang kumita. Kasi nakabase po yan mga idol, kapag malaki ang views mo, talagang malaki din po ang papasok na dollar sa iyo. Imaginin mo mga idol, sa 1 million views sa YouTube, posibleng aabot ng 50,000 ang sasahurin mo. Yun po ang tandaan nyo, mas mataas pa yan, mas aabot pa ng 60,000. Yun po. Kung sa Facebook yan, 1 million, kunti lang yan mga idol, nasa $16 lang siguro. Oo. Yun po. Kaya sa lahat po ng nakarinig sa ating mga ipinapaabot noong nakaraan, sinabi ng ating kaibigan ay hindi tayo agad maniniwala sa mga content. Basihan po natin ang mga lumalabas na mga totoo doon sa sinasabi natin mga network na malalaki, di ba, sa TV. Oo, wala pong balita, sabi natin kaibigan, wala silang nakita na si Tatay Digong nakalaya na, hindi pa. At saka kapag hindi maabutan si Tatay Digong sa kamatayan, sinabi ng ating kaibigan, may pag-asa na, may pag-asa pa na makakauwi siya dito. Yun po, tama ka. Pero kung maabutan siya na mamatay siya doon, kaya ito po ang totoo, walang maganda pa rin balita. Kasi kailangan po natin maging matatag, dahil alam po natin kahit ano pang mga batikos sa kanila, mamamatay tao, no? Pero ang pinapatay yun namang mga tao din po ng mga salot sa lipunan. Ngayon ang mga namamatay, mga inosente naman. Ang mga inosente na namamatay, hindi pa rin natugunan ang hustisya. Di ba kaibigan? Totoo yan. Kaya sa lahat ng mga nag-request, pasalamat din po ako sa inyo, dahil mayroon akong naipaabot sa ating kaibigan. Totoo lang sa totoo lang mga idol, yung mga ipinapaabot po niyo sa amin, hindi ko yan idea. Hindi ko yan kayang ibibigay po ang idea sa ating kaibigan at pagbibigay ng katanungan kung ano po ang mga nangyayari tulad po dito kay Tatay Digong. Matagal na akong hindi ako nagko-content yan. Hindi ko na laging na-update, dahil wala naman po, no, binanggit si kaibigan na ano po ang mga magandang bagong balita. Tulad po ngayon, hindi po tayo agad maniniwala. Ang ating nakikita ngayon sa social media tulad po sa GM at ABS-CBN,
na ang ICC marami ng kumalas dyan. Nais po ni Trump na buwagin yan. Nais ni Trump na alisin po yan kasi mga mukhang pira din po yan. Tumatanggap po sila ng bilyon-bilyong pira para lang ililitis at anong tawag dito. No, wala naman talaga ang Pilipinas sa ICC. Wala na, si BBM lang po ang nag-upo ngayon. Gusto siguro talaga niya na hindi na makakalabas ang mga malalakas sa politiko, di ba? Ipanalangin na lang natin mga idol, di ba kaibigan, no? Panalangin po natin na magiging maayos pa ang bansa natin sa susunod na makaupo dito sa atin. Kasi si kaibigan ngayon nag-alala din po dahil sa kaguluhan natin dito sa ating bansa. Hindi nga nag-prepare para sa digmaan kung sa hinaharap. Ang China, grabe po ang pagpapalakas nila kahit anong pong ginagawa nila. No, may nakabuo na ang China ngayon na makapag-magnet ang kanilang grabe, no? Marami silang natutuklasan at pinaghihirapan at pinagsisikapan ng China na mabuo ang kanilang kakayahan sa pagiging malakas at pandigma. Yun po, pero sa atin, ang iniipon nila dito, ang sarili po nilang kapakanan, tulad po ng politiko. Yun po. Kaya hindi po maganda ang ating bansa. Sobrang nakakasuklam.